Mateo chapter 23. Nang magkagayoy, nagsalita si Jesus sa mga karamihan at sa kanyang mga alagad na nagsasabi, nagsisipo ang mga eskriba at mga Fariseo sa luklukan ni Moises. Lahat ng mga bagay na nasa inyo'y kanilang ipag-utos ay gawin ninyo at ganapin, datapot huwag kayong magsigawa ng alinsunod sa kanilang mga gawa, sapagkat ang kanilang sinasabi at hindi ginagawa. Oo, sila'y nangagbibigkis ng mabibigat na pasan at mahihirap na dalhin at pinapasan nila sa mga balikat ng mga tao, datapot ayaw man lamang nilang tulusin ng kanilang daliri. Datapot ginagawa nila ang lahat ng kanilang mga gawa upang mga kita ng mga tao, sapagkat nangagpapalad sila ng kanilang mga pilakterya at nangagpapalad ng mga laylayan ng kanilang mga damit. At iniibig ang mga pangulong dako sa mga pigingan at ang mga pangulong luklukan sa mga sinagoga at pagpugayan sa mga pamilihan, at sila'y tawagin ng mga tao, Rabi. Datapot kayo huwag patawag na Rabi, sapagkat iisa ang inyong guro, at kayong lahat ay magkakapatid. At huwag ninyong tawaging inyong ama ang sinumang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama na makatuwid bagay siya na nasa langit. Huwag kayong patawag na mga Panginoon, sapagkat iisa ang inyong Panginoon, sa makatuwid bagay ang Kristo. Datapot ang pinakadakila sa inyo ay magiging lingkod ninyo, at sinumang nagmamataas ay mabababa, at sinumang nagpapakababa ay matataas. Datapot sa aba ninyo, mga eskriba at mga Fariseo, mga mapagpaimbabaw, sapagkat sinarhan ninyo ang kaharian ng langit laban sa mga tao, sapagkat kayo'y hindi na nagsisipasok, at ang nagsisipasok man ay ayaw ninyong bayaang makapasok. Aba ninyo, mga eskriba at mga Fariseo, mga mapagpaimbabaw, sapagkat sinasakmal ninyo ang mga bahay ng mga babaeng bao, at inyong dinadahilan ang mahahabang panalangin, kaya't magsisitanggap kayo ng lalong mabigat na parusa. Aba ninyo, mga eskriba at mga Fariseo, mga mapagpaimbabaw, sapagkat inyong nililibot ang dagat at ang lupa sa paghanap ng isa ninyong makakampi, at kung siya ay magkagayon na, ay inyong ginagawa siyang makaibayo pang anak ng impyerno kaysa inyong sarili. Sa aba ninyo kayong mga taga-akay na bulag, na inyong sinasabi, kung ipanumpa ninuman ang templo ay walang anuman, datapot kung ipanumpa ninuman ang ginto ng templo ay nagkakautang nga siya. Kayong mga mangmang at mga bulag, sapagkat alinbaga ang lalong dakila, ang ginto ang templong bumabanal sa ginto. At kung ipanumpa ninuman ang dambana ay walang anuman, datapot kung ipanumpa ninuman ang handog na nasa ibabaw nito ay nagkakautang nga siya. Kayong mga bulag, sapagkat alinbaga ang lalong dakila, ang handog o ang dambana na bumabanal sa handog. Kaya't ang nanunumpa sa pamamagitan ng dambana ay ipinanunumpa ito at ang lahat ng mga bagay na nasa ibabaw nito. At ang nanunumpa sa pamamagitan ng templo ay panumpa ito at yaong tumatahan sa loob nito. Ang nanunumpa sa pamamagitan ng langit ay panumpa ang luklukan ng Diyos at yaong nakaluklok doon. Sa aba ninyong mga eskriba at mga Fariseo, mga mapagpaimbabaw, sapagkat nangagbibigay kayo sa ikapo ng yerbabuena at ng anis at ng komino, at inyong pinababayaang di ginagawa ang lalong mahahalagang bagay ng kautusan, na dili ibat ang katarungan at ang pagkahabag at ang pananampalataya, datapwat dapat sana ninyong gawin ang mga ito at huwag pabayaang di gawin niyaon iba. Kayong mga taga-akay na bulag, na inyong sinasala ang lamok at nilulunok ninyo ang kamelyo, sa aba ninyo, mga eskriba at mga Fariseo, mga mapagpaimbabaw, sapagkat inyong nililinis ang labas ng saro at ng pinggan, datapwat sa loob ay puno sila ng paglulupig at katakawan. Ikaw, bulag na Fariseo, linisin mo muna ang loob ng saro at ng pinggan upang luminis naman ang kanyang labas. Sa aba ninyo, mga eskriba at mga Fariseo, mga mapagpaimbabaw,
sapagkat tulad kayo sa mga libingang pinaputi na may anyong maganda sa labas, datapwat sa loob ay puno ng mga buto ng mga patay na tao at ng lahat na karumal-dumal. Gayon din naman kayo sa labas ay nangangaanyong matuwid sa mga tao, datapwat sa loob ay puno kayo ng pagpapaimbabaw at ng katampalasanan. Laban ninyo mga eskriba at mga Farisiyo, mga mapagpaimbabaw, sapagkat itinatayo ninyo ang mga libingan ng mga propeta at inyong ginagayakan ang mga libingan ng mga matuwid. At sinabi ninyo, kung kami sana ang nangabubuhay ng mga kaarawan ng aming mga magulang, hindi kami nangakaramay nila sa dugo ng mga propeta. Kaya't kayo'y nangagpapatotoo sa inyong sarili na kayo'y mga anak niya o mga nagsipatay ng mga propeta. Punuin nga ninyo ang takalan ng inyong mga magulang, kayong mga ahas, kayong mga lahi ng mga ulupong, paanong mga kawawala kayo sa kahatulan sa impyerno. Kaya't narito sinusugo ko sa inyong mga propeta at mga pantas na lalaki at mga eskriba, ang mga iba sa kanila'y inyong papatayin at ipapako sa krus, at ang mga iba sa kanila inyong hahampasin sa inyong mga sinagoga, at sila'y inyong pag-uusigin sa bayan, upang mabubo sa inyong lahat na matuwid na dugo na nabuhos sa ibabaw ng lupa, buhat sa dugo ng matuwid na si Abel hanggang sa dugo ni Zacarias na anak ni Baracuas, na pinatay ninyo sa pagitan ng sangtuaryo at ng dambana. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng mga bagay na ito ay darating sa lahing ito. O Jerusalem, Jerusalem, na pumapatay sa mga propeta at bumabato sa mga sinugo sa kanya, makailang inibig kong tipunin ang iyong mga anak na gaya ng pagtitipon ng inahing manok sa kanyang mga sisiw sa ilalim ng kanyang mga pakpak, ay ayaw kayo. Narito ang inyong bahay ay iniwan sa inyong wasak. Sapagkat sinasabi ko sa inyo, buhat ngayon ay hindi ninyo ako makikita, hanggang sa inyong sabihin, mapalad ang pumaparito sa pangalan ng Panginoon.